Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome sa Grace Fellowship Church. Ito po ang Tagalog service. Kung kayo po ay naririto sa unang pagkakataon, bumibisita, welcome po. At nagagalak po kami na nakadalo po kayo ngayong hapon. Si Pastor Rafi po ang ating tagapagsalita ngayong hapon. Siya po ay mangaral sa ikalawang hati ng Kabanata 6 ng unang Korinto, kung saan ang labis na layunin ni Pablo ay ituon na ang ating pansin sa katotohanan ng ating buhay ay nagmula kay Kristo at hindi tayo nabubuhay para sa ating sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng Diyos. At sa ating pagsisimula, babasahin ko po sa inyo ang ilang talata mula sa awit. Una po sa awit 145, mga talata 4 at 5. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo ay pagkadakila ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. At sa awit 20, kabanata, talata 5, si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan, sa harap ng kanyang trono tayo ay manambahan. Si Yahweh ay banal. Dapat po nating hikayatin ng isa't isa sa pagpupuri sa Diyos. Papuri po na nagmumula hindi lamang sa damdamin kundi sa masusing pag-iisip, careful meditation, sa pasusing pagninilay. Ang pagnilayan hindi lamang ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos, kundi ang maluwalhating kariktan ng Diyos. Ang kalulhatian at kamangha-mangha kung sino talaga ang Diyos, ang ating banal na Panginoon. Bitahan ko pa kayong tumayo at awitin po natin, We Declare Your Majesty. Your name is exalted, for you reign magnificently, rule victoriously, and your power is shown throughout the earth. We declare your majesty. Your name is exalted, for you reign magnificently, rule victoriously, and your power is shown throughout the earth. And we exclaim,
relate po tayo sa pag-amin ni Ezra sa Ezra 9:6. O Diyos, wala po akong mukhang maihaharap sa inyo, sapagkat ang aming kasamaan ay patong-patong na, at ngayoy lampas na sa aming mga ulo. Ang aming kasalanan ay abot na sa langit. Ngunit subalit, ang awa ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating kasalanan. Ang kanyang biyaya ay mas higit kaysa sa ating mga kasalanan, at ang kanyang awa at habag ay daig ang ating mga kasalanan. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing ay siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. Siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. Amen. Sa mga awit 51, pinagtapat ni David ang kanyang mga kasalanan sa Diyos. Hindi sinisisi ni David ang sinuman sa kanyang mga pagkakamali,
at hindi siya nagtangkang mga tuwiran sa kanyang mga ginawa. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng lubos na pagpapakumbaba at pagdadalamhati sa kasalanan. Umapela siya sa awa at pagmamahal ng Diyos. Batid na mapapatawad siya. Kasabay nito, hindi nagtangkang hilingin ni David sa Diyos na iligtas siya sa mga kahihinatnan ng kanyang mga kasalanan, kundi ang malinis siya sa kanyang kasamaan at may balik sa pakikisama sa Diyos. Awitin po natin, I plead for grace. I plead for grace, O God of steadfast love. By your great mercy, all my sin remove. Deeply ashamed for spurning you alone, I stand condemned before your holy throne. Though you want truth and purity within, I am unclean, conceived within born sin. Purge me with blood and wash me white as snow. Hide my transgressions, seal my bone and soul. Breathe in me a spotless heart, I pray. Take not your spirit, cast me not away. Restore to me salvation's joy anew. And I will teach the lost to turn to you. Save me, O God, with blood my hands are stained. Open my lips to praise your righteous name. Though you reject a thoughtless sacrifice, my broken contrite heart you'll not despise. Lord, in your goodness, build up Zion's walls. Let not my sin turn down your glorious cause. May you delight in every sacrifice offered by sinners you have purified. God can be just and sinners justified. For Jesus bled God's wrath to satisfy my sins, that spikes that nailed Christ to the tree. God's love and justice there for all to see. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa Biblia. Kawikaan 23, talata 27 hanggang 28. Ang masasamang babae at di tapat na asawa ay mapanganib na patibong. Tiyak na mamamatay ang mahulog doon. Siya ay laging nakaabang tulad ng magnanakaw. At sino mang maakit niya ay natututong magtaksil. Maaari na po tayong maupo para sa ating panalangin.
Magandang hapon muli sa bawat isa po sa inyo. Tayo po ay humingi ng gabay mula sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Hawak mo ang buhay, kaligtasan at tagumpay namin. Panginoong mga nananampalataya sa iyo. Narito ang iyong iglesia, muling nagkakatipon upang luwalhatiin ang iyong kabanalan at kadakilaan. Narito kami, O Diyos, upang magpasalamat, hindi lamang sa ginawa mo kahapon, kundi sa buong buwan ng Hunyo. Sinamahan mo ang Grace Fellowship Church at ganun din ang kanilang pamilya sa lahat ng gawain ng simbahan mong ito. Salamat sa inyong pag-iingat sa kanilang mga patotoo. Salamat din po kahit sa mga pagsubok, sila, Panginoon, ay nanatiling naninindigan na panghawakan ang iyong mga pangako kaysa sa mga pangako ng sanlibutang ito. Nagpapasalamat din po ako at hindi kayo nagkukulang sa pangangailangan ng inyong simbahan. Salamat sa mga bagong mensahe na iyong ipinaabot sa kanila at maging sa amin na nagsisilbing paalaala, babala, at pagkukunan ng mga prinsipyo na dapat naming ipamuhay sa loob at sa labas ng kapulungang ito. Panginoon naming Diyos, patuloy kong idinadalangin ang lahat ng mga kapatiran dito sa Grace Fellowship Church, kasama na po ang nasa pang-umagang pananambahan. Sa pagpasok ng panibagong buwan ng Hulyo na ito, ay patuloy na nawa ay puspusin mo sila ng kagalakan, tapang sa kanilang kalooban upang tanggihan ang anumang hindi galing sa Diyos, at tapang upang harapin ang hamon kasama ang Panginoon. Aking idinadalangin, Panginoon o Diyos, sa inyo ang lahat ng kanilang mga activities sa buong buwan na ito ay akin pong idinadalangin na nawa ay matapat at may buong kaayusang maisagawa ang lahat. Ikaw rin ang magpuno ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Lahat ng mga mananampalataya, lalo na ang mga bago, ay akin pong idinadalangin na sila'y patuloy na manabik sa pakikinig ng iyong mga salita at patuloy na pagtuklas ng katotohanan mula sa inyo. Sa mga matatagal ng mananampalataya ay patuloy nawa na dumako sila sa pagsasanay at patatagin pa ang pagtitipon ng magkakapatid upang ang simbahan mo ay manatiling matatag at aktibo at ginagawa ang nararapat na ginagawa ng simbahan mo, Panginoon. Samahan mo kami sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral ng iyong mga salita. Sana huwag kaming aantukin. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga kasama namin dito, baka masama ang kanyang pakiramdam, ikaw ang magbigay sa kanya ng lakas. O kasama naming nag-aalala, ikaw ang kanyang maging kapanatagan sa mga oras na ito. Samahan mo ang inyong abang lingkod. Ipaliwanag ang mga talata na aming pagbubulay-bulayan. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Maaari ho ba tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos? Ang ibinigay po sa aking teksto ay matatagpuan sa unang Korinto, Kabanatang 6, mga talatang 12 hanggang 20. Babasahin ko po ang verses 12 to 20. May magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano. Kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makakabuti sa inyo. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako paaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan
at ang tiyan ay sa pagkain. Totoo. Ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasa verse 15 na po tayo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng masama ang pamumuhay? Hindi. Hindi ba ninyo alam na ang nakikipag-ugnayan sa gayong babae nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalawa ay magiging isa. Ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Verse 20, binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa isip at puso natin, makakaupo na po tayong lahat. Ang pamagat po ng mensahe, ang reputasyon, argumento, at kadahilanan. Mula po sa mga naunang mga talata ay ipinagpapatuloy po ng Apostol Pablo na itinuturo ang kabanalan ng katawan ng mananampalataya bilang templo ng banal na Espiritu. Nais niyang tulungan ang kaniyang mga mambabasa na ma-realize, mapagtanto yung bigat ng mga kasalanan na nagmamarka sa kanila bilang isang simbahan. So, mayroon tatlong mahalagang paksa na binuo ni Apostol Pablo, partikular sa huling bahagi ng sulat po na ito. At nakapaloob dyan ang usapin tungkol sa pagtatalik, sa pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan, at ang tungkol sa muling pagkabuhay ng katawan. So ang mga Griego po, laging mababa yung pagpapahalaga nila sa katawan. May isang kasabihan, ang katawan ay isang libingan. Sinabi rin ng nagngangalang Epictetus na isang Greek Stoic philosopher ng Hierapolis na ang ganito, ako ay isang kaawa-awang kaluluwa na nakagapos sa isang bangkay. So ang tanong ngayon ay, kung walang paghihigpit sa pagkain, maging sa ninanasa ng katawan o pagnanasa sa katawan, bakit kailangan magkaroon rin ng paghihigpit sa mga bagay na sexual at sa isa pang pisikal na pagnanasa? Maliwanag ngayon na ang ilang mga lalaki sa loob ng Kristiyanong komunidad ay pupunta sa mga babaeng bayaran at makikipagtalo para sa karapatang gawin yun. Ang pagiging mga tao na pinaghaharian po ng banal na Espiritu ay ipinapahiwatig nila na sila ay inilipat sa isang mas mataas na antas, ang kaharian na ang mga namumuhay at namumuhay na sa Espiritu Santo, kung saan sila ay hindi naaapektuhan ng pag-uugali na may kinalaman lamang sa katawan o laman. Kaya't si Apostol Pablo po ay nagpapatuloy
mula sa kanyang paninindigan sa talatang 11 sa isang pag-atake doon sa teolohiyang katwiran na ito. So tulad ng dati, ang ebanghelyo mismo ay nakataya. Hindi lamang ang paglutas ng isang katanungang etikal, ang pagkaunawa sa espiritualidad ng mga taga-Korinto na tinawag na mga pneumatics. Sila yung mga taong nagbibigay diin sa espiritu, ay nagbigay daan sa kanilang kapwa ng maling pananaw o paniniwala sa kalayaan. At isa na riyan, yung paniniwala na lahat ng bagay ay pinapahintulutan. No? At paniniwala tungkol sa katawan na sisirain ito ng Diyos. Na kung saan pinagtatalunan nila na ang pagpunta sa mga babaeng nagbebenta ng kanilang sarili ay pinahihintulutan dahil ang katawan, ayon sa paniniwala nila, ay hindi naman mahalaga. Ngayon po, ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa paninindigan ni Apostol Pablo tungkol sa paksa na ito. So mayroon po akong 3 punto. At unang punto, ang reputasyon ng iglesia sa Korinto. Pangalawang punto, ang argumento sa mga nakikibahagi sa prostitusyon. At pangatlong punto, ang kadahilanan bakit mali ang prostitusyon. So unahin natin ang reputasyon ng iglesia o ng mga mananampalataya sa Korinto. Yan, itong mga Kristyano sa Korinto, ang babait nila. So, tayo kaya sa grace, mabait din? So, verse 12. May magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano. Kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makakabuti sa inyo. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako paalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa pagkain. Totoo, ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Jesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Dito po sa unang 3 talata na ito, ay matingkad ang pagtingin ni Apostol Pablo tungkol sa usaping Kristiyanong kalayaan or Christian liberty. Bakit? Sapagkat kitang-kita ni Apostol Pablo ang impluensya ng paniniwalang mula sa grupo ng mga dualismo o ang grupo ng mga Griego dito sa grupong dualism na ito. Ang prinsipyo po ng grupo na ito ay ganito. Brad, sis, total, ang katawan ng tao ay sisirain din lang naman ng Diyos. Ayan. Wala namang masama kung ibenta ng tao yung kanyang sariling katawan sa iba. Sabi nung Amerikano na hindi marunong magtagalog ay, prostitution is permissible. Ayan. So, ang tanong ngayon ay, tama ba ang ganitong prinsipyo kapag inilapat sa kalayaang pang-Kristiyano? Tama ba kapag inilapat ito sa mga tinubos ni Kristo sa Grace Fellowship Church? Napapailing si Ate Banji. So, hinding-hindi para kay Apostol Pablo. Sapagkat kung mayroon mang may malinaw at malalim na kaunawaan tungkol sa kalayaang pangkristyano, iyon ay walang iba
kundi si Apostol Pablo. Sapagkat nakita na niya ito sa kanyang pamumuhay Kristyano, batay sa katuruang pangkristyano at hindi batay sa kautusan ni Moises. Sa bagay na yan ay hayagan ding nilibak ng mga mapanuligsang grupo ng sekta na nagdudumi na sa atin ngayon, 80% sila. No? Ganun sila karami. So, ang grupo na yan, no, ay hayagan nilang nilibak yung grupo ng mga tinatawag na Protestant Reformers. Sapagkat inaakusahan nitong grupo na ito, no, ang mga Protestant Reformers dahil sa ang paniniwala ng mga Protestant Reformers ay ang kaligtasan ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At malaya na sila ngayong namumuhay sa kasalanan. Dahil diyan, isa sa pumalit kay John Calvin sa Geneva na nagngangalang Theodore Beza noong 1519 hanggang 1605 ay nakipagtalo upang ipagtanggol ang pananampalataya. Ang problema, sumobra. Sumobra naman si Theodore Beza sa kanyang naging sagot sa grupo ng mga RC. Hindi po si RC Sproul. Okay, alam nyo na po yon. Ayan. So, sumobra siya sa sagot niya sapagkat sinabi niyang ang tunay na Kristyano ay hindi na maaaring makagawa ng malaking kasalanan. Ayan. Doon medyo sumablay yon. So dahil dyan, nagkaroon tuloy ng konklusyon na ang batayan ng kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng bunga ng matinong pamumuhay. Sa halip na ito ay tingnan sa katotohanang ang katiyakan ng kaligtasan ay batay sa pangako ng Diyos. Sang-ayon sa sinabi sa John 6:47, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin, kay Hesukristo, ay may buhay na walang hanggan. So itong paniniwala na ang mga tunay na Kristiyano ay hindi na maaaring makagawa ng malaking kasalanan ay naging popular na nakaturuan noon sa Reformed Theology na kung saan ay sumobra sa itinuro ng banal na kasulatan. Kahit ang banal na kasulatan ay hindi nagtuturo ng ganyan. Sapagkat ang itinuturo ng banal na kasulatan ay binalaan nito ang mga Kristiyano na huwag nilang gamitin ang kanilang kalayaan upang magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Dito sa simbahan sa Corinto, na kung saan ay may mga kasamahan silang gumawa ng kahalayan at pagdidimandahan bilang magkakapatid sa Panginoon sa korte ng mga pagano, ay umaapila sila kay Pablo na suportahan ni Pablo ang kanilang mga ginagawa. Wow! So bagamat ang totoo nito, ginagamit na nila ang kanilang kalayaan labas sa kung paano ginagamit ni Apostol Pablo ang kalayaan na ito. So sa unang bahagi ng pagkasabi ay ganito, ang binanggit ni Pablo sa kanyang sulat. May magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano. Okay? Yang mga katagang malaya akong gumawa ng kahit ano ay maituturing na Corinthian theological slogan. Ibig sabihin dyan ay etong mga mananampalataya sa Korinto ay naipagmamalaki nila na sila ay may karapatang maging malaya na gawin ang anumang maaari nilang maibigang gawin. Ang tanong ko rito mga kapatid ay, lahat ba ng mga bagay? No? Lahat ba ng mga bagay na legal ay angkop ba sa pag-uugali sa pamumuhay ng isang Kristiyano? Pastor, legal naman ng loto eh. Sige, mira. Alam mo naman sa bansa natin pag hindi umubra, gagawing legal. Ay, legal naman
Ito, sinusulong na yung divorce. Magiging legal. Illegal ba, sir? Illegal. Hinding-hindi, mga kapatid. Tama na isipin ng sino man na lahat ng kasalanan ay may kapatawaran, liban sa kasalanan ng pagsalansang sa banal na Espiritu. Subalit, huwag nating kalilimutan ang sumunod na sinabi ni Pablo. Huwag nating puputulin. Sabi ni Pablo, ngunit hindi lahat ng bagay ay makakabuti sa inyo. Okay, legal, pero hindi lahat ng bagay makakabuti sa Kristiyano. Pakatantuhin natin na sa bawat gagawin natin ay hindi lahat ito kapaki-pakinabang. Ang konsekwensya ng gawang pang-aabuso sa kalayaan nating mga Kristiyano ay isang malaking kalugihan sa atin. Sapagkat sa bawat kasalanan na magagawa natin dahil sa maling paggamit ng ating kalayaan ay malaking kawalan sa atin. Kaya naman ang sabi ni Pablo ay, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako paalipin sa anumang bagay. Diyan ay sinasabi ni Pablo na maging siya ay may kalayaan ding gawin ng anuman, kahit pa ang ginagawa ng mga mananampalataya sa Korinto. Subalit sinabi niya, hindi ako paalipin sa anumang bagay. Alam ni Pablo na ang kasalanan ay may kapangyarihan. At wala nang hihigit pa sa kasalanan ng pakikiapid. Ang kasalanan na yan ay maituturing na isang addiction, na kung saan ay kapag nagsimulang gawin ay napakahirap ng makalaya. Balikan mo yon. Sapagkat inaalipin ang kasalanan na iyan ng isang mananampalataya. Hindi lamang mahirap makalaya, kundi ang kasalanan na yan ay sumisira ng kagalakan. Pakitanong nga yung katabi mo, may joy ka pa ba? Yan. Sinisira niya yung joy. Di ba po, naalala niyo si David? Sabi niya, Lord, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Bakit? Sino ba ang pinakialaman niya? Yung nakita niyang babae doon sa ibabaw ng terrace, bakit ba kasi? Sinisira niya yung kagalakan ng isang Kristiyano. Sinisira niya yung kapayapaan ng isang Kristiyano at ang pagiging epektibong kasangkapan ng Diyos bilang isang Kristiyano. At manapay isang masakit na pagtutuwid ng Diyos at maaaring pagkahiwalay sa kalipunan ng mga mananampalataya. So mga kapatid, ang pinakatama nating gawin ngayon ay gamitin natin ang ating kalayaan upang palaging magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Manatili tayo sa salita ng Diyos at italaga ang ating buong pagkatao kasama na ang ating mga kahinaan. Huwag nating sasabihin matatag na tayo. Pati ang nasa ng ating pisikal na katawan, isipan at damdamin. Ang pagkalulong sa gawaing makakasalanan ay maituturing na isang malalang sakit ng isang tao. Alam nating si Satanas ay mandaraya. Alam niya na kung nasanay ka na sa luma niyang pamamaraan, tuturuan ka niya ng bagong pamamaraan naman. Ayan. Kaya napapansin ninyo, lahat ng kabuktutan, pa-high-tech ng pa-high-tech. Okay. Hindi siya nauubusan ng pamamaraan upang ang tao ay lulungin, no, sa gawaing puno ng kasamaan. Kaya nga mga kapatid, tulad ng sinabi ni Pablo, itakwil natin ang hindi makadiyos na gawain. Kahit pa may kalayaan tayong gawin ito. Sapagkat pinalaya na tayo ni Kristo sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang dapat nating gawin ngayon ay gamitin ang kalayaan mula kay Kristo upang mamuhay sa makadiyos na pamumuhay.
Ngayon, mula sa usaping mahalay na pakikiapid at dimandahan ng magkakapatid sa Panginoon, bumaling naman si Apostol Pablo sa analohiya gamit ang konteksto ng pagkain. Ayan, malapit na naman ang November, July na naman, mag-atang-atang ka na naman doon sa mga mahal mo sa buhay. Paghahandaan mo na naman siya ng biko doon sa inyong pinto. At sasabihin mo, miss na kita. Nako, ewan ko lang kung pumunta kaya yan. Hindi siya yon. So verse 13, sasabihin ng iba ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa pagkain. Totoo, ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Ano po ang ibig sabihin ni Pablo sa sinabi niyang ito? Iyan po ay konektado pa rin sa paniniwalang dualismo na malakas na nakaka-impluwensya sa mga Kristiyano sa Korinto. Bakit? Ano ang connection nitong sinasabi ni Pablo sa dualismong paniniwala na nakaka-impluwensya sa kanila? Marami sa mga mananampalataya sa Korinto dito na ang paniniwala nila ay ganito. Ang anumang gawaing pisikal, tulad ng usaping may kinalaman sa pagkain, ay tinuturing nilang wala namang kaugnayan sa kanilang espiritual na kalagayan. Walang connect. Kaya gayon din naman naniniwala sila na yung pakikiapid, yung pagbebenta gamit ang kanilang pisikal na katawan, ay wala naman itong kaugnayan sa kanilang panloob na espiritual na kalagayan. At muli, ang katwiran nila, sisirain naman ng Diyos ang katawan na ito Bumabalik lang sila doon. Okay? So walang duda na marami sa mga mananampalataya na ito sa Korinto ay walang ikinaiba sa kanilang ginawa sa mga naging kasamahan nilang mga pagano na naging kaibigan nila noon. Talagang sa pagkakataong ito ay pinanindigan nila ang kanilang gawaing pakikiapid. Subalit, ano sagot ni Pablo sa paniniwala nilang ito? So yun nga po, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. So balikan natin ang ating sarili. Eto bang katawan natin ay para pa rin sa Panginoon? How many hours ang ginugugol natin sa Bible reading? How many hours ang ginugugol natin sa pag-attend ng Bible study? Sa pagsiserve sa Panginoon? Versus Netflix, cellphone. Balikan natin. Yung iba, hirap na hirap pumunta pag Sunday, 1.5 hours lang, di ba, Kuya Ronnie? Pambihira, pagdating sa Netflix, 8 hours. Namamaganda yung mata. Ubus na yung Nescafe. Para lang hindi antukin. Parang galit na galit ka, Pastor, sa Netflix, ha? Hindi, kapatid. Para ba talaga saan yung katawan natin? Saan natin ito ginagamit? Pambihira, ginamit natin sa hindi tama. Tapos pag nagkasakit ka, eto, tatawag ka ng todo-todo sa Diyos. Lord! So ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Lord. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Anong point ni Paul? Totoo na ang katawan na tinutukoy dito ay temporal. Yes. Subalit huwag nating kalilimutan na ang ating katawan ay kasama sa mga iniligtas at binanal ng Diyos. Kaya tama lamang na sabihin ni Apostol Pablo na para sa Panginoon or for the Lord. Ibig sabihin ay gamitin ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos at hindi para sa pakikiapid. Hindi rin nangangahulugan na ipinagbabawal sa mga Kristiyano ang pagtatalik. Ang pagtatalik ay bahagi ng buhay ng Kristiyanong mag-asawa. Kapatid, Kristiyanong mag-asawa.
Okay? Hindi po Kristiyanong mag-asawa pero pareho silang kasarian. Hindi po yon. Kristiyanong nagpakasal na pareho silang lalaki at babae. Lalaki at babae, mag-asawa. Hindi sila parehong lalaki, hindi parehong babae. Okay? Mga kapatid, kung ang Panginoong Diyos ay may mabuting pangako tungkol sa kung anong magiging katawan, mayroon tayo sa darating na panahon, bubuhayin muli ng Panginoong Hesukristo ang mga namatay sa Kanya, samantala ang iba ay sasalubungin sa alapaap, gayon din naman, maging sa ating pansamantalang katawan ngayon, dito sa lupa ay mayroon din siyang tamang layunin. So kapatid, malakas ka ngayon, may purpose ang Diyos sa katawan mo. Bakit malakas ka pa? So, ipagamit sa Panginoon yan. At ang layunin na ito ng Diyos ay malinaw na binanggit ni Apostol Pablo sa talatang 14. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Inilalarawan po ni Apostol Pablo dito sa sinabi niya ang mataas na pagpapahalaga ng Diyos sa katawan ng tao. Katawan na bubuhayin muli ng Panginoong Hesukristo. Lalo na ng mananampalataya. Sumalinaw na malinaw kay Paul kung anong ugnayan mayroon ang katawan ng mga mananampalataya sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Ang ugnayan ng dalawang tao ay pangwalang hanggan. No? Ang ugnayan ng dalawang ito ay pangwalang hanggan. Ito ang ibig maunawaan ni Pablo ng mga mananampalataya sa Korinto. Kung bakit hindi nila dapat gamitin ang kanilang katawan sa anumang uri ng kahalayan at pakikiapid. Sapagkat ang katawan ng mga tunay na mananampalataya ay nakatakda para sa pagkabuhay mangag-uli na gagawin ng Diyos. Dahil diyan mga kapatid, iakma natin ang ating kalayaan sa paggamit ng ating katawan sang-ayon sa kalooban ng Diyos. So, anong implikasyon sa atin ng mga nakikinig ng mga nilalaman ng talata na ito? So ang katawang lupa natin ay mamamatay at mabubulok. Matagal ko nang alam yan, Pastor. Tinuro nga ni Pastor George yan eh. No. Hindi pa kita kilala at narinig na, nagsalita. Alam ko na yan. Anong bago sa sinabi mo, Pastor? Kung totoo tayong Kristiyano, bago mo iwanan ang katawang lupa mo dito, susulitin natin ang panahon na magamit ng may kalayaan ng katawan natin upang luwalhatiin ang ating Diyos sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya at hindi para pighatiin ang banal na espiritu at dungisan ang reputasyon ng simbahan na nakasalig sa katuruan ni Kristo dito sa Grace Fellowship Church. Ngayon, kung gagamitin natin ang kalayaan para magpasasa sa gawaing makalaman, hindi talaga natin nauunawaan bakit tayo Kristiyano ngayon. Magpa-evangelize ka uli kay Brother Josh. Hindi talaga nauunawaan para saan ka nabubuhay ngayon. O Kristiyano ka nga ba talaga? Prinsipyo, ang tunay na Kristiyano ay ginagamit ang kalayaan upang italaga ang buong pagkatao sa ikaluluwalhati ng Panginoong Hesukristo. Hamon, naniniwala ka bang pinalaya ka na ng Panginoong Hesukristo sa pagkaalipin sa kasalanan? Sa paanong paraan mo na ipapakita ang katibayan ng pagiging malaya na ito sa pang-araw-araw mong pamumuhay?
Dapat yata nung June 12 ko ito imininsahe. So pupunta na po tayo doon sa point number 2. Ang argumento sa mga nakikibahagi sa prostitusyon. Verse 15 to 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo o panggawing bahagi ng katawan ng isang babaeng masama ang pamumuhay? Hindi. Hindi ba ninyo alam na ang nakikipag-ugnayan sa gayong babae nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan silang dalawa ay magiging isa. Ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Your bodies are members of Christ. Malinaw na sinasabi dito na ang katawan ng mga mananampalataya ni Kristo ay hindi lamang para kay Hesukristo, kundi ang buong katawan ay bahagi ng katawan ni Kristo. The church. At dahil tayo ay kabilang sa iglesia o sa simbahan na pag-aari ng Panginoong Hesukristo, dapat lamang na pangalagaan ng individual na Kristiyano ang kanyang katawan bilang espiritual na templo ng banal na Espiritu. Ngayon, anong ibig sabihin ni Pablo sa sinabi niyang kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo o panggawing bahagi ng katawan ng isang babaeng masama ang pamumuhay? Ang punto po ni Pablo riyan ay kapag ang isang Kristiyano ay nakagawa ng anumang uri ng pakikiapid, partikular sa babae o lalaki na nagbebenta ng katawan, ninanakaw ng Kristiyanong ito ang para sa Panginoon at ibinibigay niya sa iba. Di ba po? Kay Kristo na yun eh. Pag sinurrender mo yung buhay mo, kay Kristo na yun. Pag-aari na ni Kristo yun. Ibinenta mo doon sa iba. So, kinuha mo sa kanya, ninakaw mo doon at ibinigay mo doon sa iba. Ano ba ang para sa Panginoon? Ang katawan ng isang mananampalataya na nakatalaga para kay Hesukristo. Ang gawain na yan ay matatawag na isang uri ng pagnanakaw sa Diyos. So, pag-aari ng Diyos, ibinigay mo sa iba. Pag-aari ng Diyos, ibinenta mo sa iba. So, iyan ay pagnanakaw sa Diyos. Naiisip nung iba, ang pagnanakaw ay hindi pagtatights. Hindi! Pati yung katawan, yung sarili, na pag-aari na ng Diyos ay ibinibigay doon sa iba na wala namang kaugnayan sa Diyos. Iyan ay pagnanakaw sa Diyos. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay ikinasal sa kanyang asawa, hindi niya dapat ginagawa ang gawaing ibigay pa ang kanyang sarili sa ibang lalaki o babae. Maging sa mga babaeng bayaran o maging lalaki mang nagbebenta ng kanilang katawan. Sapagkat ang Diyos ang nagtakda at nagbigay ng kapahintulutan tungkol sa pagsasama ng mag-asawa. 1 Corinthians 7:14, sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging nararapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, hindi malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo ay marapat sila sa Diyos. Ang Diyos po ay nagbibigay kapahintulutan sa lalaki at babae na italaga ang kanilang sarili sa makatarungan nilang kasama. Asawa. Gayon din naman ang katawan ng isang mananampalataya na nakatalaga para kay Kristo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo, ay nakikipamatok sa katawan ng isang lalaking bayaran o babaeng bayaran ay para na rin niyang isinama. Para na rin niyang isinama ang Panginoong Hesukristo sa immoral niyang gawain. So, parang kinaladkad mo si Jesus. So dahil diyan, ang sagot ni Pablo ay isang madiin na sagot.
Hindi. Hindi. May it never be. Sa ibang translation ay, may it not happen. With exclamation point. Mi ginawa ito. Ayan, nagja-Japanese na naman si Pastor. Hindi, Greek po yun. So mga kapatid, ang pakikipagtalik sa labas sa relasyon ng tunay na mag-asawa ay maihahalin tulad sa isang taong nagnakaw sa bangko. Kinuha niya ang isang bagay na hindi naman niya pag-aari. Isang araw ay pagbabayaran niya ang lahat ng ito. Sa kabilang banda naman, ang pagbibigay ng kanyang sarili sa kanyang tamang asawa ay katulad ng isang taong naglagay din ng pera sa bangko. Ang kanyang dineposito ay ligtas, may seguridad at darating ang araw ay makakakuha pa siya ng dividendo. Kaya dapat love na love ninyo ang asawa ninyo. At huwag kayong sumakabilang bahay. Dahil pagbabayarin kayo dyan. Pero kapag ka-faithful tayo kay Mrs. at kay Mr., may dividendo. Ayan. Praise God. So sa dulo, ang pagbibigay ng sarili sang-ayon sa tunay na asawa ay nagpapatatag ng relasyon ng mag-asawa at nagdudulot ng kagalakan sa hinaharap ng mag-asawa. Subalit ang pagbibigay ng sarili na hiwalay sa tamang relasyon ng mag-asawa ay nagdadala ng gulo at nagpapahina ng relasyon ng mag-asawa. Sa dulo, nagbigay si Pablo ng malalim na diin tungkol sa katotohanang dapat tingnan ng mga Kristiyano sa malalim na pagtrato ang kasagraduhan ng pagtatalik ng mag-asawa. Sabi niya sa verse 16, hindi ba ninyo alam na ang nakikipag-ugnayan sa gayong babae nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinabi sa kasulatan, silang dalawa ay magiging isa. Diyan mga kapatid ay iginigiit ni Pablo sa mga taga-Korinto na huwag nilang pakaisipin at huwag nilang tratuhin na ang pakikipagtalik ay isa lamang simpleng usapin ng pag-uugnay ng dalawang tao para lamang mapagbigyan ang nasa ng kanilang katawan batay sa haba ng panahong maibigan nila. Ibig ni Pablo na tingnan ng lahat ng kanyang mga mambabasa na pagdating sa usaping iyan, buong pagkatao ng isang tao ang nakalagak diyan. Hindi lamang ang kanyang katawang pisikal, dapat maintindihan ng isang tao na ang pakikipagtalik ang pinakamataimtim na pagbabahagi na maaaring maranasan ng isang tao. Ang pisikal na pagpipisan, yun ng isang lalaki at ng isang babae bilang mag-asawa na nagaganap ay simbolo rin ng kanilang espiritual na pagpipisan bilang asawang lalaki sa kanyang asawang babae sa kanilang pagsasamang mag-asawa. Ang pagtatalik ay hindi lamang nakakaapekto sa katawan ng tao. Ang pinakamalalim na naapektuhan nito ay hindi nakikitang bahagi ng pagkatao ng isang tao. Ito ay ang espetong emosyonal at espiritual na pagkatao ng isang tao. Ito ang tamang ibig sabihin ng sinabi ni Moises sa Genesis 2:24, at sila'y nagiging isa or one flesh. And Genesis chapter 2 verse 24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. So dahil dyan mga kapatid, muli, pakatatandaan natin ang katotohanan na ito. Kapag ang isang Kristiyano ay nakipagtalik sa isang babaeng bayaran o nagbibenta ng kanyang laman
Gayon din naman ang babae sa lalaking nagbebenta ng kanyang sarili. Huwag nating kalilimutan na si Jesucristo sa espiritual na aspeto ay iniuugnay natin sa gawang kahalayan na ito. Sa maghuhuli, ano ang sabi ni Pablo sa verse 17? Ngunit ang nakipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa espiritu. Kumpara sa magkapisa na dalawang tao na mag-asawa na nagtalik, ang taong sumampalataya kay Kristo ay nakipag-isa sa Kanya sa isang higit na malakas at malawak na kaisahan. Yan ang tinutukoy ni Pablo na kaisa niya ni Kristo sa Espiritu. Kaya napakaseryoso pong usapin ang ibigay ng isang Kristiyano ang kanyang sarili sa isang babaeng nagbebenta ng laman na nakatalaga kay Kristo. Sa dulo, ano po ang pinaka-argumento ni Apostol Pablo dito? Number 1, ang mga katawan ng mga Kristiyano ay bahagi o miyembro ng katawan ni Hesukristo. Dahil diyan, hindi dapat maging kabahagi ng katawan ng mga lalaki o babaeng nagbebenta ng kanilang katawan o laman. Sapagkat ang sino mang makikibahagi sa mga lalaki at babae na nagbebenta ng kanilang katawan o laman ay kaisa na nila sa katawan. Pangalawa, ang mga Kristiyanong itinalaga ang sarili, isinurrender ang sarili kay Kristo, ay magiging kaisa ni Hesukristo sa Espiritu. So mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay may malusog na espiritu. No? Ang tunay na Kristiyano na may malusog na espiritu ay may mataimtim na kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. Kapag sinabing mataimtim, ibig sabihin po, inihahalin tulad ito sa mag-asawang lalaki at babae na maiaalay nila ang kanilang sarili sa isa't isa lamang. Gayon din naman, ang mga tunay na Kristiyano ay itinalagan na nila ang kanilang buong pagkatao kay Kristo. Dahil dito, hindi man lamang dapat tangkain ng isang Kristiyano na magkaroon ng partisipasyon sa mga gawaing pakikiapid at anumang uri ng kahalayan. Sapagkat anumang gawang pakikipagtalik sa labas sa tipanan ng mag-asawa ay isang kasalanan. Hindi ito gawain ng Kristiyano, mga kapatid. Hindi ito gawain ng Kristiyano. Gawain ito ng mga hindi mananampalataya at mga pagano. Prinsipyo. Ang mga tunay na Kristiyano ay nakatalaga na ang buong pagkatao kay Hesukristo lamang. Ang mga tunay na Kristiyano ay nakatalaga na ang buong pagkatao kay Hesukristo lamang. Ayan. Hamon, sa panong paraan mo inihahanda ang iyong sarili upang hindi ka masangkot sa anumang gawain o usapin na may kaugnayan sa kahalayan. Ayan. Punta tayo sa pangatlong punto at dito na tayo magtatapos. Thank you, Pastor. Ang kadahilanan bakit mali ang prostitusyon. Excuse me. Huwag kayong makikiapid. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Bakit nga ba mali ang prostitusyon? Why? Ito ang sasagutin ni Pablo dito sa kanyang konklusyon sa talatang 18 hanggang 20. Ganito po ang panimula niyang sinabi. Huwag kayong makikiapid. Flee immorality. Huwag kayong makikiapid. Ang pinakamaganda ditong illustration ay si Joseph.
Si Joseph, 39, Genesis chapter 39 verse 12. Alam niyo na ang kwentong ito. Lagi siyang inaabangan ni Mrs. Potiphar. Yan. So walang ano-ano, hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Alam niyo, pagdating sa tukso ng pakikiapid o anumang immoral na gawain, ang Kristiyano hindi dapat nagpapatumpik-tumpik pa sa oras na nasa harapan na niya ang tukso na ito. Eh, yung iba nakikipag-flirt-flirt pa eh. Yan. Ikaw talaga, niluloko-loko mo pa ako. Hindi, patungo ka na doon. Umalis ka na! Umalis ka na! So, hindi dapat nagpapatumpik-tumpik pa sa oras na nasa harapan mo na ang tukso. Kinakailangan agad-agad na siyang umalis at lumayo dito. Ganyan ang karugtong na sinabi ni Paul sa ikalawang bahagi ng verse 18. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Malinaw po ang ibig sabihin ni Pablo sa sinabi niya dito. Ang kasalanang bunga ng pakikiapid at anumang uri ng imoralidad ay higit na mas mapaminsala kumpara sa ibang kasalanan na nagagawa ng isang makasalanan. Sapagkat ang taong nasasadlak sa kasalanan ng pakikiapid at imoralidad ay hindi nila maipapawalang bisa ang kanilang ginawa. Ang gawaing may katakawan, paglalasing, ay maaaring makapinsala ng katawan. Subalit, ang pakikiapid at gawaing immoral ay isang natatanging seryosong kasalanan. Seryosong kasalanan. Natatanging seryosong kasalanan. Sapagkat dahil sa pag-alay nito ng sariling katawan, kasama na ring ibinibigay ng Kristiyanong gumagawa nito ang pag-aari na ni Kristo. Ang masaklap diyan, ibinigay niya ang kanyang pag-aari, ang katawang pag-aari ni Kristo sa isang taong wala namang kaugnayan kay Kristo. Sino yon? Prostitute. Bakit ganyan yan kaseryoso yung kasalanan na yan? Malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo sa verse 19, ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Pagbulay-bulayan natin yung statement na yan. Hindi iyo, pag-aari ng Diyos. Kahit gaano pa kamacho yan. Pag Krisyano ka, ganun ang isip natin. Hindi akin to, sa Diyos to. At napakamahal ng pinambayad ni Jesus dito, dugo at buhay niya. Tapos babalahurain lang. So kung sa 2 Corinthians 3:16 ay itinuro ni Pablo sa lahat ng kanyang mga mambabasa na ang mga mananampalataya ng Korinto ay templo ng Diyos, dito naman ay malinaw na dinidiin ni Apostol Pablo na ang katawan ng mga mananampalatayang Kristiyano ay templo ng Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu ay kaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya. At yung totoong mga Kristiyano, selyado yan. Okay? So iyan ang pinakamabuting kaloob ng Diyos na tinanggap ng isang mananampalataya, Holy Spirit. 1 Thessalonians 4:7-8, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang ayaw sumunod sa katuruang ito ay hindi sa tao sumusuway. Saan, pastor? Sa Diyos na siyang nagkakaloob sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. So dahil ang Kristiyano ay templo ng Espiritu Santo, may moral na obligasyon ngayon ang Kristiyano na nakapaloob sa Kanya
na nagkaloob sa kanya ng Espiritu Santo? Simple, dahil sa dalawang dahilan. Una, dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa buhay nating mga Kristiyano. Amen po ba yan? Pangalawa, ang pinakamabigat, ang katawan ng Kristiyano ay hindi na niya pag-aari, kundi talagang pag-aari na ng Diyos. So dahil diyan, sa bawat gawaing pakikiapid, pangangalunya, anumang uri ng kahalayan at anumang uri ng kasalanan, ay malinaw na nagkakasala sa Diyos. Ito ay dinudungisan nito ang templo ng Diyos na kung saan ay kanyang pinanahanan. Ngayon, ano ang ipinuhunan ng Diyos upang ang Kristiyano ay maging templo at maging pag-aari niya? Verse 20, dito na tayo magtatapos. Tingnan niyo yung pinuhunan ni Jesus, yung kapital niya. Oh. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. No? Agoradzo. From the word agora, ancient na marketplace, town center. Alabang town center. No? To make purchase in the marketplace. So alam natin na ang malaking halaga na tinutukoy ni Pablo dito ay dugo ng Panginoong Hesus. Romans 3:24 to 25. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang kasalanang nagawa ng mga tao. So dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo ay naging pag-aari tayo ng Diyos sa ikalawang pagkakataon. Kaya tama lamang na gawin natin ang sabi ni Pablo sa ikalawang bahagi ng talatang ito. Gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan, hindi pahinain. Ulitin ko po. Ang katawan, parangalan ang Diyos. Huwag pahinain. Hindi degrading. No? Huwag pahinain dahil sa pamumuhay sa gawaing pakikiapid at kahalayan. Romans 12:1-2, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa akin, ako'y namamanik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang babatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. So mga kapatid, kadalasan, ang diin ng bagong tipan pagdating sa aspeto ng pagtubos ay nakaturo sa paglaya sa kasalanan. Galatians 3:13. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Subalit, dito po sa konteksto na ito, ang pagtubos ay nakaturo sa katapatan ng Kristiyano sa Diyos. Kaya ultimong katawan ng isang mananampalataya ay nararapat lamang na maging matapat ang Kristiyano sa Diyos. Ang dahilan kung bakit mas pipiliin nating luluwalhatiin ang Diyos sa pamagitan ng ating katawan kaysa ilagak ito sa gawaing pakikiapid at sa iba't ibang uri ng kahalayan ay dahil nakaugat ito sa katotohanang nauunawaan na natin bago na doon sa ating bagong pagkakilanlan. Hindi na natin maikakaila na tayo ay may bago ng pagkatao, mga kapatid. Isang pagkatao na pag-aari na ng banal na Diyos at para sa Diyos. Muli, para maibalik sila ni Pablo sa tama nilang kinalalagyan, yung Corinthian church, sinikap ni Pablo na ibalik sila sa tamang theology. Muling sinariwa ni Pablo sa kanila na sila ay mga taong nabubuhay sa Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ay pinagkaloob sa kanila ng Diyos.
Kaya dapat rin naman na sila'y mamuhay sa kabanalan. Isang uri ng pamumuhay na angkop sa mga nilinis ng Diyos at nakatalaga para sa Diyos. Iisa lamang ang inilapat na lunas ni Pablo sa problema ng simbahan sa Corinto. Ang problema nila sa dibisyon, ang problema nila sa kawalan nila ng disiplina bilang Kristiyano, ibinalik lamang sila ni Pablo sa katotohanan ng importansya ng krus ni Kristo. Ngayon, isa-isahin natin. Balikan natin uli. No? Kung saan kayo nanggaling, pakikipagtalik sa kadugo, chapter 5, pagdidemanda ng kapatid sa Panginoon sa korte ng mga pagano, chapter 6 verses 1 to 11, pakikipagtalik sa mga nagbebenta ng katawan o laman, chapter 6 verses 12 to 20. Lahat yan. Lahat ito ay manifestasyon ng carnality o pamumuhay sa laman ng mga mananampalataya sa Korinto. Ang pinakaugat kung bakit sila ganyan ay taglay nila dahil doon sa taglay nilang karunungan. Ang taglay nilang karunungan ay labas sa karunungan ng Diyos at labas din doon sa karunungan ni Pablo. Yun ang problema. Teaching. So mga kapatid, ito'y nagsisilbisan ng babala. Nawa sa bawat isa sa atin, maging istrikto tayo pagdating sa ating doktrina na pinangahawakan. Ulitin ko po, maging istrikto sana tayo pagdating sa ating doktrina na pinangahawakan. Yan ang naging problema ng Korinto. Bakit sila umabot sa ganito? Pinapasok nila ang maling katuruan. In-entertain nila ang maling katuruan. Hindi tayo dapat nahuhumaling sa mga bagong mga naglilitawan na mga aral ngayon. Sapagkat oras na lumabas ang isang Kristiyano sa tamang pamantayan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, isang makalamang Kristiyano ang magiging produkto. Ito po ay magiging isang masaklap na problema ng church o ng katawan ni Kristo. So mga kapatid, masiyahan tayo sa tamang katuruan. Kahit ito ay may kahirapang sundin. Subalit sa kabila ng kahit may kahirapan ito, makakaya natin ito. Sapagkat ang Diyos ang tutulong sa atin para makasunod tayo. Ang mahalaga, ang ating sarili ay nasa direktiba ng Diyos at nasa kanyang pinakamataas na layunin sa buhay nating mga Kristiyano. 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ano po ang prinsipyo? Ang pagkatao ng Kristiyano ay pag-aari ng Diyos at para sa Diyos. So, tapos na tayo. Lalabas na naman tayo sa magandang pintuan na yan. Doon, malaya na naman po tayo. Lagi lang nating ibabalik. Yung pagkatao ko, sino ba talaga may-ari nito at para kanino ito ngayon? Hamon, sa panong paraan mo maisa sa buhay, ang katotohanan, ang pagkatao mo ay pag-aari ng Diyos at para sa Diyos. Tapos na po tayo, uuwi tayo mamaya, simula na naman ang gera. Isang linggo na naman yan, bubunuin tayo ni Satanas dito. So, I hope and pray, aware na aware po tayo at maging maingat tayo. Manalangin po tayo. Panginoon, walang silbi ang aming pagbabalik-balik sa lugar na ito. Kung lagi lang naman namin, Panginoon, pinagbibigyan ang nasa ng aming katawan na naglalayo sa amin sa Diyos. Tulungan mo kami na patuloy na pataasin ang antas ng disiplinang espiritual. Dito namin ibuhos ang aming panahon upang hindi kami basta-basta mahahatak ng kaaway sa pamamagitan ng kanyang mapanlinlang na mga inaalok sa amin araw-araw. Tulungan niyo po na mapanatili ang Kristiyanong reputasyon ng mga taga-Grace Fellowship Church at ganun din po, lalo na ang mga leader. Ingatan niyo po ang aming mga patutuo at tulungan mo kami
sa napakahirap na pamumuhay at mabuhay bilang isang Kristiyano. Hindi namin kaya ito sa sarili namin, pero magagawa niyo po na kami ay magtagumpay sa bawat araw laban sa anumang mga tukso at anumang mga panlalansin ng kaaway. Nawa hanggang sa iyong muling pagparito ay madatnan mo kaming tapat na ang aming mga sarili ay nakalagak lamang, Panginoon, sa inyo. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Tayo po ay tumayo at tumugon sa isang himno na may pagtawag sa pagtatalaga ng ating katawan, consecration. Kaya sabi po sa atin, gamitin ng ating katawan upang maparangalan at maluwalhati ang Diyos. Ang aking espiritu, kaluluwa at katawan, Jesus, binibigay ko sa'yo magpakailanman. Panginoon, sa atin inilatag mong lahat, nawa'y hindi masira ang ating tiwala. Jesus, sa pagkakasala, para sa tagumpay, iyong sangkata. Pagsuko sa sarili upang maisabuhay ang iyong buhay sa akin. Ako ay nauugasan sa mahalagang dugo. Tinatakan ng Espiritu, isang alay sa Diyos. Mayroon pong Thursday Bible Study, 8 p.m. via GFC FB page. Then my Golden Ladies, 1 p.m. po. By Friday po ito. Sa Friday. And then Prayer Night, July 3, 7:30 p.m. po, Zoom. So mga kapatid, huwag ho kayong tatamarin. Daluhan niyo po ang mga mahalagang gawain na ito na nagpapalakas ng ating espiritual na buhay, nagpapatatag ng ating espiritual na disiplina upang hindi tayo madaig ng kaaway sa pasamang-pasama na mundong ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aminado kami hindi madali maging Kristiyano. Para sa amin, bawat araw ay isang pakikipaglaban.
Ang napakahirap ay aming kalaban na hindi namin nakikita ng aming dalawang mga mata. At ito ay kumikilos at nag-iimpluwensya sa aming mga utak. Nagdudulot ng maling pagnanasa, nag-i-inject ng mga pag-aalala at kabalisahan, at minsay kalituhan. Panginoon, protektahan niyo ang bawat isa sa kapulungang ito. Tulungan niyo kami na makipagtulungan palagi sa aming Diyos. Magbabad sa salita ng Panginoon. Huwag pababayaan ang aming buhay espiritual. Puspusin mo kami palagi ng kagalakan at lalong pagdagdagan ang kasipagan namin sa pagdalo sa gawain ng Panginoon na nagpapayaman ng aming espiritual na buhay. Gagabayan niyo ang mga tagapamuno, gagabayan niyo po ang bawat kabahagi ng simbahang ito. Nawa o Diyos ay patuloy mo silang samahan kasama ang kanilang pamilya. Pagpalain niyo sila upang maging pagpapala sila sa kanilang tahanan, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang komunidad na ginagalawan, at lalo't higit sa iyong katawan. Pagpalain niyo ang gawa ng kanilang mga kamay. Biyayaan niyo sila ng karunungan sa lahat ng kanilang mga kapasyahan, upang sa lahat, Panginoon, ng gagawin nila at mapagdidesisyonan, ikaw ang maluluwalhati, Panginoon. Alagaan niyo rin mabuti, Lord, ang kanilang mga katawan na patuloy na iyong kinakasangkapan upang patuloy na isulong ang iyong gawain, Panginoon, sa loob at sa labas ng simbahan na ito. Ikaw na rin ang bahalang magkaloob ng lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo, upang hindi kayo magkasala at makapag-arap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan at kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Amen and amen.